Ayan, good afternoon po sa ating lahat mga kapatid at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating online devotion. Okay, kamusta po kayo? We hope and we pray na lahat po kayo ay nasa maayos po na kalagayan. No? Habang lumilipas po ang mga ilang araw ay lalo pong umiinit po ang panahon. Nakakahilo po. No? Pero ngayong araw po na ito, let me share the Word of God to all of you and I hope and I pray na lahat po tayo ay ma-strengthen po sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Okay, basahin ko po muna yung Romans chapter 12, verse 2. Sabi po dito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, and acceptable and perfect. Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this afternoon and for the opportunity, Panginoon, na mapapakinggan po namin yung salita po ninyo. Lord, I pray for the wisdom and fresh understanding na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. At dalangin ko lahat ng makakapakinig ng salita po ninyo ay ma-remind, O Diyos, sa pamamagitan po ng pag-uusapan po namin ngayong hapon po na ito. Kausapin mo kami, Panginoon, sa yung bawat isa sa amin, kausapin po ninyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. And po, let me share itong Romans chapter 12, verse 2. Yung title po natin ay Counterflow. Wow, counterflow. Okay? Madalas po natin itong marinig, di ba? Lalo na po sa kalsada. Okay, pag may mga pasaway po na mga driver, okay, wala po sila sa linya po nila. Okay, kaya minsan nagkakaroon po ng mga aksidente or anything na mga bagay na hindi magaganda sa kalsada. Yun, dahil daw po sa mga pasaway, no? Sabi daw, pag ganun daw, mga nag-fixer daw yung mga ganun. Pero ngayong hapon, let me share itong counterflow in a context ng Christianity. No, alam po natin na yung Christian living, alam niyo po, napakahirap po niyan. No? Napakahirap po ng gawa ng na mabuhay para po sa Panginoon. Lalong-lalo na po sa panahon po natin na as the time goes on, okay, mas lalo pong nagiging magulo yung paligid po natin. Ang dami po nating mga nababalitaan na mga hindi magaganda. Ang dami po nating mga nababalitaan na like for example, yung mga violence, mga cruelty, ano pa yung pagkakaroon po ng mga ng kaguluhan po sa paligid po natin. Like for example, yung pag-breakdown ng morality, pag-promote ng mga immorality in our generation. Napakahirap po sa time po natin na i-counter, no? O yung tinatawag na, nalala ko may binabasa po akong book na ang title po ay Counterculture, yung kay David Platt. Okay, yung parang i-oppose mo. Okay, yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon, i-oppose mo yung culture na nangingibabaw sa panahon natin. No? Napakahirap po ng counterflow na ito sa context po ng Christianity. Lalong-lalo na yung sa panahon natin, ano tawag yan? May mga tao, like for example, magtuturo ka ng salita ng Diyos, nagagalit, di nila gusto yung naririnig nila, okay, nasasaktan sila. Pero dito sa Romans chapter 12, verse 2, ay meron po tayong dalawang bagay po na matututunan. No? Number 1, sabi ni Paul na do not be conformed to this world. Okay, yung world po, alam natin, ito yon. Okay, yung sinasabi po ni Paul dito na do not be conformed, ito yung outside. Kung ano po yung nakikita po natin sa paligid natin, kung ano yung bagay na gustong-gusto po ng mga tao na mapakinggan, yung gustong-gusto ng mga tao na isapamuhay po nila dahil ito yung bagay na nagbibigay po sa kanila ng kasiyahan. Pero malinaw po na sinasabi po sa salita po ng Panginoon na hindi dapat natin tularan o gawin, okay, yung mga bagay na nakikita natin. Okay, sabi po sa Bible, 'di ba, sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21 na sabi nga yung lust of flesh, 'di ba, ay napaka-obvious nito. And then sabi nga doon na ito yung mga pagpatay, 'di ba, yung immorality, yung mga pangkukulam, okay, yung mga nagpe-perform na mga demonic practices. Alam niyo po sa time po natin ngayon, if you are going to observe, okay, yung mga nagpo-promote po, yung mga nagpe-perform
ng mga ganong practices ay most of them are professional. Okay, mga professional na, yung iba pa nga, yung mga nagpe-perform nun, mga popular pa in our society. At sila yung mga kilalang tao na nagpe-perform ng gano'n na hinahangaan ng napakarami. Pero alam po natin na sa panahon na sa salita po ng Panginoon, ito yung bagay po na kinaayawan ng Lord, no? It's an abomination sa harapan po ng Lord na mag-perform ng ganon. Yun yung sinasabi ni Paul na very obvious yung lust of flesh. Okay, sa panahon natin. Dati naman, kumbaga, parang yung mga tao dati ay sobrang takot gumawa ng mali. Pero ngayon, kumbaga, napaka-rampant sa panahon natin. Una, yung sinasabi ni Paul na do not be conformed to this world. Ito yung outside, yung nakikita natin. Pero sabi niya, but be transformed by the renewal of your mind. Okay, ito yung inside. Ano ba yung sinasabi ni Paul na by the renewal of your mind? Okay, we need to saturate our mind with the Word of God. Diba, sabi po sa Bible na love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Okay, yung isipan po natin ay punuin po natin ng salita po ng Panginoon through a meditation. Okay, we need to read the Bible. It's also a reminder to all of us as a Christian to read our Bible. Okay, basahin po natin ito araw-araw and let us ask the Holy Spirit to help us. Sa sarili po nating kakayahan, hindi natin kayang gawin yon. Wala talaga tayong kakayahan na gawin yon. Yung ipamuhay yung salita ng Panginoon, maliban na tayo po ay gabayan at samahan ng banal na Espiritu. We need to surrender ourselves to God every day. Okay, we need to surrender ourselves. Sabi, by the renewal of your mind, that by testing, you may discern. And what is the will of God? Kasi alam nyo, yung salita ng Panginoon, kapag ka nasa puso at isipan natin, we are able to discern, di ba? Like for example, the works of the enemy, okay, we can identify it clearly, ng malinaw. Kung ano yung gawa ng kaaway, sabi, you may discern what is the will of God and what is good. And sinok-sinok pa talaga ako. Busog pa no? What is good and acceptable and perfect, no? For us to para mas lalong ma-sharpen, okay, yung spiritual discernment natin, we need to fill our mind with God's word. Naalala, we are going to bakit ba mahalaga ang word of God? Okay, kasi kung mababasa natin sa Bible, di ba, even Jesus himself, when he was tempted by the devil, lagi niyang sinasabi, it is written. Biruin nyo, di ba, yung temptation ni Satan kay Jesus, ito na yung pinakamalakas na temptation na ginamit ni Satan kay Jesus at gagamitin niya rin sa mga naglilingkod sa Panginoon. Di ba, the lust of flesh, gutom si Lord, kung ikaw yung anak ng Diyos, di ba, gawin mong, gawin mong tinapay. Lahat ng nakikita mo, yung mga bato na to, gawin mong tinapay lahat yan. Pero nyo, kung may Spanish bread o pandikoko nun, baka yung ginawa ni Satan, gawin mong pandikoko lahat to. Di ba, pwedeng ganun. Tapos pangalawa, yung the pride of life. Ikaw anak ng Diyos, di ba, ihulog mo sarili mo. Because it is written, okay? Pero out of context pa si Satan doon. Pag binasa nyo po ng maigi yung awit chapter 91, 90 or 91. The last of eyes, bibigay ko sa iyo lahat ng yan. Diba, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. When we know the word of God, we can identify the works of the devil. So let us continue to read yung salita po ng Panginoon. It's a counterflow. Okay, for us to oppose the dominant culture in our society, use the word of God. Mahalaga po ito. It is the final authority. Kahit na anong sabihin sa'yo ng mga tao, magalit sila dahil pinipreach mo yung salita ng Panginoon. Diba? Wag po tayong matakot dahil kasama po natin ang Panginoon. Ano man po ang mangyari. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word and I hope and I pray, Lord God, na
yung mga salita po ninyo ay tumimo sa mga puso at isipan po namin. Lord, bless mo yung mga tao na nakikinig, Panginoon, o yung mga dapat makarinig ng mensahe po ninyo. Strengthen them spiritually, Panginoon, lalo na sa time po namin na napaka-challenging, Lord, na mabuhay at lumakad po sa salita po ninyo. Pero alam po namin, Panginoon, na pagtatagumpayin mo yung mga tao na hinahanap lagi yung kalooban po ninyo. This is our prayer in Jesus' name. Amen.